Mahigit 7 taon ko nang sinusubukang makapasok sa kastilyong ito at sa wakas, nagawa rin namin. Nabigla kami sa aming nadatnan dahil bukas na bukas ang paligid ng ari-arian. Sa loob ng dekada, nabubulok na ang lugar na ito na may kahanga-hangang muebles at antigong gamit na parang huminto ang oras. Matapos suriin ang maraming dokumento, nabuo namin ang kasaysayan ng lugar na ito. Nagsimula ang kwento halos 1,000 taon na ang nakalipas sa lupain ng sinaunang Abadiya. Noong huling ika-19 na siglo, isang mayamang negosyante ng alak ang nagdisenyo ng ari-arian bilang sarili niyang kastilyong Pantasya. Nagpagawa siya ng lihim na hagdanan, malalaking tore, dramatikong fireplace, at entablado para gumanap bilang Panginoon. Gayunpaman, hindi nagtagal ang Pantasya. Pagkamatay ng magnate, napunta ang kastilyo sa mga may-aring di kayang panindigan ang karangyaan nito. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, isinara ang lahat ng pakpak ng kastilyo at nabigo ang muling pagbuhay dito noong early 2000s dahil sa sobrang gastos sa estruktura. Ito ay isang kastilyong may kaluluwa, isang lugar na 7 taon kong hinintay bago mapuntahan at sabik akong ibahagi ang kwento nito sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat at welcome sa Bros of Decay. At ngayon, mag-isa akong nag-e-explore at nandito tayo sa Hilagang Pransya. Sa likod ko, ang nakikita ninyo ay isang neo-Gothic na kastilyo mula ika-18 siglo na dating pagmamay-ari ng isang Pranses na tycoon ng alak. Tinawag siyang bagong Panginoon sa bayan. Pagdating niya noong ika-17 siglo, itinayo niya ito para ipagmalaki ang malaking yaman niya. Tuklasin natin ito. Ang ganda ng itsura dito sa umagang may hamog. Sa tingin ko, mga alas 8 na ng umaga. Ganito rin ang iniisip kong itsura ng isa sa mga kastilyong ganito. Maglakad-lakad tayo saglit dito noong taong 1,000 sa mga pundasyon dito sa ilalim ng kastilyo. Dati itong isang abadiya pero matagal din na wala itong naging gamit at mga kamalig ng sakahan. Hanggang dumating ang negosyanteng alak at ginawa itong obra maestra na nakikita natin ngayon. Sobrang gusto ko talaga itong mga nakausling tore na nakikita natin dito sa harap ng lugar. Tunay silang obra maestra. Nang unang makita ng mga tao sa bayan na itinatayo ang kastilyong ito, tinawag nila siyang Peking Panginoon o Huwad na Panginoon. At ayaw nilang magkaroon ng kahit anong kinalaman dito. Akala nila ito ay magarbo, sobrang magarbo at nakakainis. At naiintindihan ko dahil ang bayan na kinaroroonan natin ngayon ay napakaliit na lugar. Sa totoo lang, kung titingnan mo, isa ito sa pinakakapana-panabik na abandonadong kastilyo at estilo ng arkitektura na nakita ko sa matagal na panahon. Lalo na ang mga nakausling tore na itinuro ko, nakakabighani kung paano sila lumalabas. Halos buong gusali at ito siguro ang naging pasukan o entrance hall ng lugar. At yan ang makikita natin maya-maya lang. Sana makadiskubre rin tayo ng maraming kasaysayan sa loob ng property na ito at tingnan natin kung makakapasok tayo sa loob ng property. Matagal na itong hindi nagagamit. Hindi ko alam ang petsa ng pag-abandona. Kasama ko noon si Lion sa pag-explore. May maliit ding greenhouse dito sa harap. Pasok na tayo. Oh, Tara na! sige, papasok na tayo sa loob ng property at i-explore natin ito. Nasa mapa ko na itong lugar na ito ng mga 4 hanggang 5 taon. At ilang beses na rin akong pumunta dito para tingnan kung bukas na. Pero hindi pa talaga ito nabubuksan. At ito ang unang pagkakataon sa lahat ng mga tao na iyon na makakapasok ako sa loob ng property na ito. Sige, tingnan natin ang kwarto na pinasukan natin. Parang oo, hindi. Isa itong silid kainan. Gaya ng nakikita mo, may magagandang leather na sopa na nakalagay na dito. Pero ang inaasahan ko talaga, syempre, ay malaman pa ang tungkol doon sa liquor tycoon na dating nakatira dito. Magaganda ng mga estatwa ng Buddha ang nakalagay na dito.
Mukhang sketch na guhit ito sa pader at itong mga ito naman. Dapat ay mga kabinet na puno ng mga libro, dapat ganoon. Pero gaya ng nakikita mo, marami na sa mga dokumento ang naalis na mula sa lugar na ito sa kasamaang palad. Isara ulit natin ito. Isang estatwa ng aso. Isa sa paborito kong simbahan sa mundo, ang Notre Dame, siguro pati ng marami. Rebolusyong Pranses. Espesyal ang lugar na ito para sa akin dahil maraming gawa sa kahoy na bihira makita. Makikita mo ang kisame na may mga guhit dito, pati na ang mga gawa sa kahoy at ang fireplace, lahat ay elegante na may kahoy at tile. Ito ay isang estilong architectural ng Pransya. Na medyo naimbento. Sa tingin ko, kapag sinabi kong naimbento, hindi naman talaga naimbento, kundi mga estilo na kinuha mula sa iba't ibang lugar. Dahil maraming tao ang tumawag sa kastilyong ito na isang peking kastilyo o huwad na kastilyo. Iyan din ang sabi ng mga tao sa bayan tungkol sa kapitbahay o may-ari ng lugar na ito na isa siyang huwad na Panginoon. At madalas mo itong makikita sa Pransya, tinatawag nilang mga kastilyo ito. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga sila mga kastilyo. Hindi sila pinatibay, wala silang posisyong pangdepensa. Wala silang mga pader o muwat, pero ginawa lang silang magmukhang mga kastilyo. At sila ay mga napakagarbong villa o manor lang talaga. Sa isang banda, at yun talaga ang gusaling ito. Sa Pransya, chateau ang tawag nila dito na ibig sabihin ay kastilyo sa Ingles. Kaya ganun din natin ito tinatawag. Tatawagin ko silang mga kastilyo, pero bahay lang talaga ito ng mayayaman. Dahil dyan, tara't magpatuloy pa tayo. Meron tayong totoong painting na nakasabit dito. Posibleng isa sa mga ninuno o dating nakatira rito. At may ilan pang magagandang painting dito sa ibaba. Wow! Isang estatwa. Alam ko kung saan ako. Isang estatwa at marami ng kabayo sa ibabaw nito ngayon. Magandang chandelier. Kristal na chandelier. Wow! Gusto ko itong relihiyosong painting dito. Napakaganda ng piraso na yan. Tingnan din natin ang mga Tsina sa cabinet na ito. Totoong China yan. Bavaria. Germany. Maganda. Gold-plated na China. Mayaman ang may-ari ng lugar, pero hindi siya dito tumira habang buhay. Siyempre, noong ika-19 na siglo, pumanaw na ang liquor tycoon at nagbigay daan iyon para sa susunod na gagamit ng lugar. At pagkatapos noon, wala na talaga itong natatanging may-ari. Naging kalat-kalat na ang pagmamay-ari at madalas din itong napapabayaan. Naging field hospital din ito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil nasa malayong hilaga tayo ng Pransya, ibig sabihin malapit ito sa D-Day at sa lahat ng labanan na naganap dito. Magagandang busto at meron ding malaking painting sa likod doon. Ang ganda nito. Gustong-gusto ko ang upuan. Kakaiba talaga. Sige. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras dito sa kwartong ito dahil marami pang mas kamanghamanghang mga guho. Napansin namin habang nag-e-explore na ang kastilyong ito ay parang isang malaking architectural na kasinungalingan. Bagamat may halos 1,000 taong kasaysayan ang lupang ito, ang gusaling nakikita mo ngayon ay stage set lang mula ika-19 na siglo. Hindi lang bahay ang gusto ng negosyanteng alak na nagtayo nito, kundi lumikha rin ng pamana. Kumuha siya ng dramatikong arkitekto para palitan ang dating simpleng bukirin ng isang pantasya. May malaking batong fireplace sa loob na may larawan ni William, ang mananakop na idinagdag lang para magmukhang marangal at sinauna ang pamilya kahit wala silang kaugnayan sa kanya. Itinayo ang bawat tore, gothic na kahoy at malaking harapang tore para mapahanga ang bisita at magbigay ng ilusyon ng kapangyarihan. Nakakatuwa na narito ako ngayon at nasaksihan ko yon. Ang lalaking nagtangkang bilhin ang pwesto niya sa kasaysayan, gamit ang bato at semento, ay nag-iwan ng gusaling unti-unting guguho at lulubog. Gusto ko rin ang kisame ng kwartong ito.
At kakaiba ang estilo nito. Hindi ko pa ito nakita sa Pransya noon na nilalagyan ng wallpaper ang kisame. Hindi niya inintindi ang opinyon ng iba sa disenyo ng kastilyo, sinunod lang ang gusto niya. Wow, ang fireplace na yan. Sobrang laki at napakabongga nito. May mga ukit ito mula taas hanggang baba. Magandang tapiserya sa gitna na nagpapakita ng hardin, babaeng nangingisda at lalaking nakaupo sa gitna nila. Kamakailan lang itong sinindihan. May backplate pa nga doon na may sagisag ng kastilyo, sa palagay ko. Magandang sagisag. Muling bumabalik ang disenyo ng mga tile. Wow! Napakagandang piraso. Rebultong nakatayo rito. Ah, orasan pala yan. Grabe. Buo pa rin ang buong mekanismong piraso sa loob. Sa tingin ko nakakatawa ang mukha niya. May kulang siyang ngipin. At nilagyan pa niya ng parang kwintas dito. May pangalan ito. Nakasulat dito ay Adre Dupar. Baka pangalan niya na dapat nating tandaan habang nandito tayo. Oo, siyempre. Hindi pwedeng kalimutan ang telebisyon. Ah, gustong-gusto ko ang mga porselanang manikang ito. Mahalaga ang mga yan. Oo, makikita natin na may nabubulok na talaga dito sa lugar na ito. May ilang renovation na ginawa sa property sa paglipas ng mga taon. Pero sa kasamaang palad, hindi ito sapat kaya't nagdudulot ito ng pagkasira na nakikita natin ngayon. Mesa at mga magagandang upholstered na upuan sa paligid. Medyo kakaiba rin ang mesang yan. May mga mosaic na nakalagay, magagandang ukit at mga painting doon. Wow! Ang ganda talaga. Kasama ang cabinet, napakalaking painting dito sa pader, pati na rin ang tanawin ng kagubatan sa likod ng lugar na ito. At dito nakasulat ang isa pang pangalan, ako si Sabert. Ako si Sabert. Wow! Talagang may hilig siya sa mga kasangkapan at kung paano lumikha ng isang lugar na halos parang alamat. Sige, napakagandang kwarto at ito ang magdadala sa atin sa pasilyo ng lugar na masasabi kong napakaganda rin. Maganda ang disenyo, lalo na sa dulo. Makikita mo doon ang hagdanan. Pero dito sa simula, may ilang mga plano at mga painting sa pader. Akala ko, baka ito yung dating Abbey na nandito pa noong 1100 S. Wow! 900 taon na ang nakalipas. Hindi ito ang kastilyong iyon. May motor ito, mas matibay, at parang totoong kastilyo, gaya ng sabi natin. At dito makikita natin ang ilang mga guhit ng mga labanan at digmaan. Sobrang gusto ko ito. Tingnan mo ang pangalan dito, Jean Bermude. Bago tayo magpatuloy dito sa hallway na ito, unahin muna natin bago tayo umakyat sa itaas. Gusto kong sabihin, ipapakita muna namin sa iyo ang huling bahagi dito dahil may ilan pang mga kwarto dito sa ibaba ng property na ito na kailangan naming ipakita sa iyo. Naniniwala talaga ako dyan. Dito sa bandang ito, dito nagsisimula ang greenhouse. Ito ang pasukan ng greenhouse at makikita mo na may mga poste na rin ito. Dito naman unti-unti nang nasisira ang property na ito. Pero oo, kailangan ko lang umatras ng kaunti at hayaan kang namnamin ang ganda ng nakikita natin dito. Sa kisame ng lugar na ito, medyo madilim din dito sa loob. Sana makita ito sa kamera. Ang nakakabaliw na antas ng detalye at ukit at ang mga likhang sining na ito ay lampas sa may isip.
Isang bagay na talagang gustong-gusto ko ay itong busto na ginawa dito. Oo, gawa ito. Gawa lang talaga sa kahoy. Nakakabaliw. Tapos sa mga gilid, may mga sirenang nakasabit doon. Sobrang astig. Kaya si Henry Jacqueline, siya ang arkitekto ng lugar na ito. At nag-fact check lang ako ng kaunting kasaysayan ulit at hindi talaga ito naging kastilyo agad. Kaya dati isa itong manor at lahat ng mga tore at mga nakausling bahagi ay idinagdag mula 1,875 hanggang 1,900. Itong kisame ay talagang nagpapaalala sa akin ng galing ng mga Italyano, pero pati na rin ng galing ng mga Portuges. At kung gusto mong makita ang mga video na iyon tungkol sa mga lugar sa Italia at Portugal, siguradong i-click mo ang link dito sa itaas. May playlist kami para sa kanila pareho. At naglalakbay kami sa iba't ibang panig ng mundo para tuklasin ang mga lugar na ito at ipakita sa inyo ang magagandang arkitektura at kasaysayan. Tingnan din natin ng malapitan ang fireplace. Makikita mo ang ilang asul na tile dito at ang estilo ng tile ay medyo mukhang medieval. Mayroon itong masila na medieval na itsura sa mga figurang iginuhit dito. Sa loob ng fireplace ay may backplate din na may korona sa ibabaw nito. At ang korona ay karaniwang inilaan lamang para sa mga taong may marangal na katayuan o konektado sa maharlikang bahay ng Pransya. At sa tingin ko, hindi naman konektado sa kahit anong paraan sa Pranses na korona ang hari ng alak na ito o ang mga taong sumunod sa kanya. Magandang pintuan dito. Maganda ang ukit na ginawa dyan. Tingnan pa natin doon. Oh, wow! May bagong mundo pala sa likod nito. May mga artipakto at kung ano-ano pa. May natira pang rolyo ng wallpaper dito. Yan ang wallpaper na nakikita natin dito. At talagang dikit na dikit, matibay talaga. Magandang wallpaper. May plato pa sa taas ng pinto. At tingnan mo rin ang mga ukit sa hagdang ito dito. Hindi ko alam kung anong nangyari sa lugar na ito. Tingnan mo, parang pinagpatong-patong lang lahat. Parang handa na para sa renovation. Ibig kong sabihin, dito may hagdan pa nga, may nakatayong tikin, at may mga kagamitan na nakakalat kung saan-saan. Ibig kong sabihin, bago pa talaga ang mga ito sa kahon at hindi pa nagagamit. Kaya talagang sinubukan nilang ayusin ng husto ang lugar na ito. At ilang beses na ring tinangkang gawin, gaya ng nakikita mo, pero wala talagang nagtagumpay. Ito ang kusina ng lugar na ito. May mga painting din doon at magaganda pa rin lahat ng kwarto. Kung nasa ilang silid ka, huwag pansinin ang kalat. Napakagandang maliit na kusina ito dito. Napakasimpleng mga gamit dito sa ibaba at isang magandang exhaust fan dito sa itaas. Halos hindi mo na mapagkaiba. Ano ang nasa painting na yan dyan? Ang mga plato sa itaas dito ay maayos pa ring nakasalansan. Anong klaseng mga kwarto ang meron tayo dito sa likod? Wala namang masyado. At marami ring pagkabulok sa kwartong ito. May pakiramdam ako na mas malaki ang labas ng property kaysa sa nakikita natin dito sa loob. Ang mga kwarto ay magagara at maganda ang pagkakagawa, pero sa huli, parang mas maliit ang aktwal na sukat ng lugar. Parang hindi ito kusina ng isang kastilyo. Mas parang kusina ito ng isang manor. At malamang dahil na-repurpose na ito noon. Handa na akong umakyat sa itaas at tingnan. Baka may basement din. Tingnan muna natin yon. Tapos aakyat tayo sa itaas para makita ang mga kwarto dito. Napansin ko lang dito sa pader na may mga inukit na inisyal at parang nakasulat LCE. Oo, parang DCLE mga ganon. Naisip ko lang, kung may mga basement ba sa ilalim ng property na to, pero mukhang itong mga pinto, oo,
papunta lang pala sa mga sobrang dumi na banyo. Ang gagandang sabitan ng coat na gawa sa cast iron dito sa lugar na to. Napakagandang hagdanan. Tingnan mo yung ganda. Yung mga sungay sa taas, yung chandelier na nakasabit dito sa ilalim, yung paikot na bakal na hagdanan paakyat. At saka, ang laki ng hagdanang ito ay talagang kahanga-hanga. Mga bintanang stained glass. Oo, may wire mesh ng kable dito mula sa lumang alarm. Iwasan natin yon. Akyat tayo sa side na ito. Grabe, ang ganda niyan. May mga ilaw sa pader dito. Dati, pinapailawan ito gamit ang mga kandila. Hindi pa sila na-electrify. Siguro noong taon ng renovation noong 1895. May stained glass window din doon. Ang gusali ay unti-unti nang nasisira. Kahit saan, may malaking bahagi ng amag dito. Buong kisame ay nagkakabitak-bitak. Tingnan natin kung ano ang makikita natin. Ay wow! Hindi ko pa nakita kung ano ito, pero ito pala yung nakausiling bahagi ng tore na nakita natin kanina. Sa labas ng lugar, yun talaga yung lumalabas mula sa gusali. At dito makikita mo ito mula sa loob. Nagtataka na ako kung paano kaya itsura nito sa loob ng property. At oo, nandito tayo ngayon sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Iyan daw ang isa sa mga kainan dito sa lugar at mukhang ito ang mas formal na dining room ng property na ito. Talagang napakagandang kwarto. Ikutin natin at tingnan natin kung ano ang meron dito. May mga artepakto na nakapatong dito. Nakakainis talaga. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang pangalan o dokumento na nagpapakita ng kahit ano mula sa dating mga may-ari. Mukhang lahat ay kinuha at inalis mula sa ari-arian na ito. At ito ay puro mga kubyertos lang. Oo, mukhang lahat ay inalis na. Isa rin itong napaka-interesanting bagay dito. Kaya nilalagay mo ang mainit na uling o kung anumang nasusunog dyan. Pwede mo itong ilagay sa dulo o ilalim ng kumot para painitin ang kama bago may humiga. Napakagandang pagpipinta na naman. Mangingisda na nagtatagay kasama ang mga babae sa pantalan. At ito rin ay isang napakalaking mesa. Hindi ko alam kung ilang tao ang nakatira dito. Pero oo, mukhang may mga malalaking pagtitipon na naganap dito noon. Ang kisame ay parang sumasabog. Nagkakaroon na ng mga bitak. Magandang puting marmol na fireplace dito sa likod. Mga ilaw sa dingding. Gusto ko rin yung bellow. May bakal na disenyo. Medyo maganda talaga siya. Mayroon bang nasa likod nito? Ibig kong sabihin, imbakan lang yan. Mahirap puntahan. Kaya huwag na nating subukan ngayon. Tara, pumunta pa tayo sa dulo ng hallway at ipapakita ko sa inyo ang iba pang mga kwarto. Talagang parang kwarto ng hari ito dito sa loob. Gusto ko talaga ang mga tipikal na kama na may upholstery na nakikita natin dito. Ganda ng upholstery dito. Gusto mo ba ng headboard dito? Ginagawa pa rin ba? Nakakalungkot na hindi tayo makahanap ng kahit anong impormasyon tungkol sa mga dating nakatira dito. Before Christ. Sabi dito. Doon naman, malamang ay mga inisyal ulit ng mga tao. At itong mga ukit at gawa sa kahoy na nakikita natin dito ay mukhang idinagdag noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Hindi ito antigong bagay. Anong mga libro meron tayo dito? Napansin kong kinukunan ko ng video ang lugar na ito na walang ilaw. Anong klaseng mga libro ang meron tayo dito? Seleksyon ng mga aklat VCB. Wow!
lahat ng maliliit na palamuti. Ngayon, may malaking medalya tayo dito sa taas. Parang Nobel Prize ito. Puno ng libro, plato, at iba pa ang buong cabinet. Wow! May mga bulaklak at ilang paso sa kaliwang bahagi ng pader. Siyempre, peke talaga ang mga ito. Siguradong hindi totoo. Wow! Ang laki ng kabibe na ginawang ilaw, isang night lamp ng bahay. Wow! Marble na fireplace ulit, may paso ng bulaklak sa ibabaw at napakagandang mga ukit. Oo, ang ganda niyan. At pagkatapos ay isang napakalaking salamin dito sa pader. Tingnan mo ang sarili mo tuwing umaga at ang magandang Bros of Decay merch bago lumabas ng bahay. Maganda pa rin ang buhok ko kahit nakalimutan kong maglagay ng gel kaninang umaga. At dito naman, may mesa, tsarera, mag-relax ka lang at uminom ng tsa. Napakagandang kwarto. Nagtataka ako kung sino ang natulog dito at kung anong meron sa gilid. Oh, aha, si Leon iyon. Palagay ko, dating budwar ito ng lugar na to. Sige. At may magagandang wall sconce. Sige. Pagkatapos mula sa kwartong ito, pwede tayong lumabas ulit at kumanan. Ito na naman. Ay wow, tingnan mo to. Ito ang kwarto sa tore. At nandito ang banyo sa loob ng tore na nakita natin sa labas ng lugar. Talagang nakakabighani. Isang larawan ng isang pinatibay na kastilyo. Tunay na kastilyo yan, mga kaibigan. Yan ang tinutukoy natin. At narito pa ang isa pang magandang silid, medyo mas maliit ito. Mali pa rin ang pagkakagawa. Merong heat-tiled na painting sa pader, magandang fireplace, marmol na fireplace. Ang daming mga painting dito sa lugar na to, nakakabaliw. Sa tingin ko, itong bahay na to ay inabandona na ng mga halos 30 hanggang 40 taon na ngayon. Base sa kondisyon at sa katotohanang wala nang naiwan na kahit anong gamit ng mga tao na umalis dito. Mas marami pang mga painting dito sa ibaba. Maliit na palikuran na may bidet at lababo. Oh! Ang galing. Sige, tingnan natin ang huling kwarto dito sa ibabang palapag. Dito, may isa pa tayong magandang painting na mas moderno at may mga guhit ng linya. Oo nga, naglagay sila ng air cushion sa pagitan ng pader at ng wallpaper. Ah, ito ang kwarto ng mga bata. Ang ganda. Yung natutuklap na wallpaper. Siguradong may ilang bata na nakatira dito. Yung upuang panalangin dito sa ibaba. Maganda talaga ang upuang panalangin. Pati tela nito. Wow! Dalawang babae ang nasa upuan. Gusto ko ang ayos dito. Oh, Napakagandang maliit na kwarto. Silipin natin ang nasa likod ng mga pintuang ito. May salamin ba sa likod nito? Oh, ang ganda. At sa likod ng isa pa. Isa pang maliit na hugasan na may lababo at bidet. At isang cabinet na puno ng mga kumot at unan. Gusto ko talaga ang mga pintuang ito, lalo na yung estilo na tugma sa mga pader. Parang sumasama talaga yung pintuan sa kwarto at ngayon lahat ng tao. Panahon na para pumunta sa huling bahagi ng kastilyong ito.
sa attic ng lugar. At ay, hindi, may namimiss akong kwarto dito sa kaliwa. Hindi ko pa ito nakita, ito yung nandito. Sabi ko lang, ito yung, ay muntik na akong mahulog dito. Ito yung boudoir, pero isa pa pala itong kwarto na hindi ko napansin. Tingnan mo yan, parang kwarto talaga ng hotel. Sobrang linis. Walang personalidad o kahit ano tulad ng sapatos o damit o kahit anong gamit dito sa kwarto na to. At bumabalik ako sa kwento kasi nabasa ko online na itong property na to ay ginamit bilang hotel at bed and breakfast ng matagal na panahon pagkatapos ng 1980. Hindi, mas maaga pa doon. At kaya naman, parang hotel room talaga ang itsura ng kwartong ito. Kahit itong plastic na takip dito sa ibabaw ng nightstand ay parang sa hotel room talaga. Ibig kong sabihin, nakikita ko talaga na pwedeng maging isang magandang hotel itong lugar na ito dito sa rehiyon na maaaring maging kinabukasan ng lugar na ito. Nakikita ko rin ang ilang sibat na nakahiga dito sa itaas. Maganda sila. At ito rin ay may fireplace na may salamin sa ibabaw nito. At maraming mga artipakto. Ang kwartong ito may kaunting molding din naman. Sige, pwede tayong bumalik dito sa hallway. Dahil ito yung hagdanan na nakita natin kanina. Mula ito sa kwartong kahoy na may mga ukit. Umaakyat pa ito sa mas matataas na palapag ng bahay. Uy, anong meron dito? Ito ang unang diaryong nakita ko. Nakalagay dito ang petsang Oktubre 30, 2000. Sige, 25 taon na ang lumipas, pero baka mas matagal pa itong inabandona kaysa roon. Maaaring ito ang naging silid ng mga katulong ng pamilya. Oh, masyadong sikip dito sa itaas. Maglakad muna tayo dito sa kaliwa. Tingnan natin ang mga kwartong ito. May tambak ng mga kutsyon dito. Tambak ng mga kutsyon. Oo, ito talaga ang mga kwarto para sa mga manggagawa. Puno ng bubog dito sa sahig para sa mga manggagawa at mga staff ng property na ito. Napakahabang pasilyo na umaabot sa buong attic. Oh, mukhang gumagana pa rin ang kuryente dito sa itaas. Oo nga, pwede mong silipin dito mula sa itaas. Pababa, makikita mo ang hagdang ito mula rito sa taas. Ano? Oo, kailangan talagang mag-renovate ng malaki sa property na ito. Sigurado. At karamihan sa mga kwarto dito sa itaas ay talagang walang laman. Medyo mas magara ang mga ito, pero parang mga dressing room ang itsura nila. At baka mayroong nakatago sa likod nito. Wala naman pala. Sige, oo. Isa itong napaka-interesanting ari-arian na matagal ko nang gustong tuklasin. Mga 4 na taon na. O 4 o 5 taon pa nga. At sa wakas, nagawa ko na rin. Nakita ko at nasilip ko ang loob ng kastilyo at ganoon din kayo lahat. Kung nagustuhan mo ito, paki-like, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Nakakalungkot na wala tayong nahanap na kasaysayan tungkol sa may-ari, pero naniniwala akong naging kapana-panabik ang ating paggalugad. At sa lahat ng iyan, magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa panibagong episode.